Matapos pong mapulaan itong si Senator Robin Padilla mga kababayan dahil sa hindi daw niya pagpapakita noong nakaraang hearing ng PDEA Leaks, ay ngayon dumalo na po si Senator Binoy na kahit daw mayroong sakit siya ay talagang sinadya niyang dumalo dito dahil may pakialam din daw siya dito sa mga nangyayari sa ating bansa. Pero sa hearing naman mga kababayan, ay ni isang tanong ay hindi po nakapagsalita ito si Senator Robin. Hindi man lang nakaimik sa kasagsagan ng hearing. Ang oras lang po na nakapagsalita siya mga kababayan ay ang kanyang opening statement na kung saan pinagtanggol niya si Maricel Soriano sa pagiging artista nito. No, huwag daw sanang idadamay ang mga artista dito sa awayan ng politika. Panoorin po natin mga kababayan. Hinihingi ko po ang tenga at damdamin ng bawat Pilipino sa oras na to. Lend Alam niyo me po, your hindi po ears. madali ang maging artista. Ito pong trabaho namin, mahal po namin ang trabaho namin. Akala natin mga kababayan na wala sa connect itong si Robin Padilla. Akala natin na ano pinagsasabi nito about sa artista, ang pinaghihiring dito ay PDEA Leaks naman. Yun pala mga kababayan, ang punto niya ay gusto niya ipagtanggol ito sa Maricel Soriano na nadadamay lang daw sa politika ngayon, na dapat daw respetuhin ang mga artista at hindi isali dito sa awayan politika, lalong-lalo na itong sabi na PDEA Leaks na inimbestigahan nga sa Senado. Ito pong trabahong to ay ginagalang namin. Kapag sinasabi ng ibang tao, racket, mga kayo, masakit po sa amin yun. Dahil kahit kailan hindi racket ang tingin namin sa trabaho namin. Di ba term talaga yan ng mga artista? Kayo din ang gumagamit yan eh. Ang hinihiling po namin sana, dalangin din po ng lahat ang trabaho namin kung paano nyo ginagalang ang trabaho ninyo. Hindi po porket So ano connect sa PDEA Leaks? artista. Ibig sabihin ba na hindi na pwedeng ipatawag dyan si Maricel dahil artista? Gusto namin ng publisidad. Kaya masama, kaya mabuti, nakaka-apekto po sa amin yan. Dahil ang kalakal po namin ay may kinalaman sa imahe namin. Nakalulungkot pong isipin na lagi kaming nadadamay sa usapin ng politika. Katulad po ng ganap na ito. Nadadamay lang daw si Maricel mga kababayan. Bakit kasi? Andun siya sa dokumento, di ba? Andun ang pangalan niya, which is, sabi ni Bato, 100% legit. Itataya po raw ni Bato ang kanyang buhay mga kababayan para mapatunayan lang legit ng dokumentong iyan. Hindi po basta-bastang dinamay lang po si Maricel, ha? Talagang andun sa kanilang sinabi ng informant noong 2012 pa yan. Aawa po ako sa mga artista. Kasi ako, banatan ako kaliwat kanan ngayon, okay lang eh. Pumasok ako sa politika eh. Hindi ka pwedeng balat sibuyas dito. Pero yung artista na maiipit. Tapos kababayan, naalala nyo yung nag-live selling ito si Robin Padilla na nakita yung lawit niya, yung Junior Junjun. Ni-remove po ng YouTube ang ating video ba't doon na hindi naman natin pinakita yung lawit ni Senator Robin. Pinatanggal po ni Robin Hood siguro mga kababayan sa YouTube at na-strike ang ating channel. Sa gitna ng politika at marami pang mga kwento-kwento. Alam niyo sa panahon ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte, kahit kailan hindi pinagtigitan ng mga artista. Sa totoo lang, kahit nagkaroon ng drug war, pinangalagaan ang reputasyon ng mga artista. Sana, sa pagkakataong ngayon, marami kasi artistang addict, so ibig mong sabihin, Robin, na exempted ang mga artista noong war on drugs. Isipin din ng lahat na trabaho ang pag-aartista. Hindi naman patas kung ganyan. Hindi ito racket, imahe. Nabubuhay kami sa magandang imahe. Ang trabaho pumapasok sa amin dahil sa magandang imahe. Ang pakiusap namin, wag sanang magkaroon ng kulay politika. Wag naman. I-save naman ninyo yung mga artista. Artista concern sa PDEA Leaks? Diretsuhin mo na. Diretsuhin mo na, Robin, na ako, ang abogado ni Maricel Soriano, ay nagsasabing hindi siya, wala siyang kinalaman dito. Ganyan na lang. Kapag kami namatay na artista, binibidyo pa ng pulis. Ang bihira. As ilalabas sa internet, ilalabas sa social media, ano ba yun? Wala na.
Wala ka na sa topic, Robin. Tao din yun. Tao din kami. Ang tinutukoy niya mga kababayan, yung namatay yung yung tatay ni Jano Gibbs nung nag-leak na na video. Hindi na yan kasali dyan. Sana po, konting, kahit sabi nga ni FPJ, kahit konting pagtingin. Yun lamang po. Maraming salamat po. Artista nga mga kababayan. Senator ba to? Isa din itong si Jinggoy. Di ba artista din itong hindi magaling sa pag-acting. Alam niyo mga kababayan, nagkalat din itong si Jinggoy mga kababayan. Pilit niyang sinisira ang pagkatao ni Morales, pero laging supalpal. Thank you, Your Honor, Senator Robin Padilla. By the way, I have no intention to aggravate your medical condition by inviting you here. Bigla daw siya nawala ng mga kababayan, si Robin. Nawala ng malay. At isinugod sa ospital sa hindi malamang kadahilanan, biglang nag-collapse. At pinipilit lang po niyang makapunta dito talaga dahil napulaan sila sa social media na bakit parang wala daw pakialam dati, di ba? Si Bato lang mag-isa. Ngayon, pinilit niya magpunta, pero sa buong hearing naman mga kababayan, yan lang po ang opening statement niya. Ang panahon na nakapagsalita siya, wala po siya ni isang tanong. Si Robin parang nakikinig lang doon para katulad natin. I received an information that you would like to attend via online. So, it was okay for me if you went online. Pero okay lang po, Senator Bato. Na-miss din kita eh. Ganyan. Artista. Maraming salamat yan. Yan ang kaibigan. Walang iwanan. Kahit na hirap yung medical condition mo. Thank you very much. I would like to yield the floor to Senator Jinggoy Estrada for his opening statement. Thank you, Mr. Chair. Isa pa si Jinggoy. Senator Del Rosa and my colleagues, Senator Bongo, Senator Robin Padilla. We thank the good chairperson. Ganito mga politicians, mga kababayan na mayroon ng record dito laban sa nakasuhan na dati ng plunder. Dapat hindi na nakakabalik sa pwesto. True or not, ay mayroon pong basihan. Mayroon pong kahit na slight na katotohanan doon, hindi na po dapat nakakabalik sa pwesto. For hearing this pero eto, senador na pa rin. At tumatakbong senador sa 2025. Issue concerning the alleged leakage of PIDEA of confidential information that happened in 2012. Malinaw po ang intensyon ng ating pagdinig, ang ilabas ang buong katotohanan. At malinaw din po ang nakasaad sa mga umiiral na batas. Ang pagsisiwalat at di tamang paggamit ng isang confidential na impormasyon ay illegal at may karampatang parusa. Mr. Chair, may I invite you to Section 7, letter C of Republic Act 6713, otherwise known as the Code of Conduct and Ethical Standards for Public Official and Employees, states that disclosure and or misuse of confidential information. Public officials and employees shall not use or divulge confidential or classified information officially known to them by reason of their office and not made available to the public, either to further their private interests or give undue advantage to anyone. Number 2, to prejudice the public interest. Napakalinaw po. Ngunit bago natin i-apply ang batas, kinakailangan muna natin ma-establish na meron na confidential na dokumento, informasyon. At kung meron, official na dokumento ba ito ng PIDEA? Sabi na ni Bato, official na dokumento yan. Jinggoy, wag ka na. Hindi kasi, eto si Jinggoy, hindi dumalo nung nakaraang hearing. Kaya ngayon, parang walang alam dito sa naging hearing na ito. At panoorin niyo po mga kababayan, nagkalat po yan si Jinggoy at laging nasupalpal ni Morales. Pinipilit niyang siraan si Morales mga kababayan. Ang pagkatao ni Morales, yung kinakalkal niyo yung nakaraan niya ni Morales, na nalulusa to naman ni Roland Morales. Kawawang Jinggoy. At yun, nag-walk out. Nag-walk out na po mga kababayan dahil hindi niya mag-isa-gisa si Morales isa pa, medyo malapit na po mag-alas 12. Gutom na siguro itong bituka ni alaga ni Jinggoy sa kanyang bituka. So, ano po masasabi niyo dito mga kababayan? Itong sabi ni Senator Robin Padilla, huwag niyo naman ganyanin ang mga artista. Post or comments below.